Yun na nga guys, no, medyo tumatagal tayo rito sa Global Oil. Pero okay lang, anday-anday tayo kasi maganda sana kung mga long ride. Nandirito kasi tayo sa ipapagitnaan tayo ng Bulacan. Yan. Kaya antay tayo ng pabalik doon sa syudad sa may QC, San Juan, yan, Makati. Meron naman sigurong palabas, di ba? Ano maganda, ma-tsempoan natin yun. Kaya waiting lang tayo. Medyo mainit nga lang, no? Mainit lang talaga yung panahon. Ano ba yung motto natin for the day? Lesson learned. Yan, nasa lesson learned tayo. Maging masaya ka kung anong meron ka. Kahit bata siguro maintindihan yan, no? Pero meron kasi taong mga greedy, yung mga gahaman, mapusok, di ba? Yung mga hindi sila nakukontento kung anong meron sila. Gaya nung yung kanta ni Freddy Aguilar, di ba? Yung, hindi ko alam kung ano title, pero ang lyrics dun, yung ang tao'y walang kasiyahan. Diba, ganun. Naririnig ko lang kasi yun nung kabataan ko sa mga chewing ko, sa airpod ko, pinapatugtog nila yun. Kaya meaningful talaga yung mga kanta ni Freddy. Salute din ako doon. Siyempre, batang 80s ako eh. 1987, kaway-kaway dyan sa mga 1987 natin. Yan, habang walang booking, daldalan muna tayo. Medyo naka-daldal mode tayo ngayon, daldal mode. Kaya yun. Ganda pa ng background natin, no? Nakatutok sa ating spotlight. Nakatutok sa ating spotlight, diba? Tayo ang nasa Hall of Fame. Halata sa liig ko na, may pawis, no? Kati kaya yan, pag natuyo, tinatanggal ko yung tube mask ko, eh. Yan. Kung maging masaya ka, kung anong meron ka, yun. Kung ano yung mga nakukuha mo na talaga pinaghihirapan mo naman, maging masaya ka na doon. Pero kung may mga bagay na about sa mga gadget lang or pera na gusto mong magkaroon ng sobra or hindi pa naman napapanahon para magkaroon ka nun, antayin mo lang. Basta tsagain mo lang, tsaga lang talaga. Yun lang naman ang susi dyan eh. Kahit naman yung mga mayayamang tao eh. Siguro yung mga mayayamang tao, kagaya niyan, nagsumikap din yung mga yan para makapunta sa ganyang stage. Tapos ang swerte naman nung mga swerte, yung mga anak nila kasi inabutan nila na yung mga magulang nila, may ganun na. Pero syempre, tinuturuan din sila ng mga magulang nila para ipagpatuloy yung mga pinaghirapan nila ng ninuno nila. Kaya maswerte na rin yun na yung lahi na napuntahan nila is may pera na or meron ng kakayanan sa ganong larangan. Pero dahil yun sa pagsusumikap ng mga ninunurin nila, di ba? Yung iba na yun lang ang alam kong history nila or yung kwento nila kasi iba-iba ng kwento yan. Sa dami ng mga pinagkukunang yaman, may iba't ibang pinanggalingan ng kwento or istorya yan. Yung tinutukoy ko lang yung mga nagsumikap, diba? Nagsumikap. Kaya ikaw, kung mayroon kang pangarap na maging langit ang buhay mo dito sa lupa, yan, magsumikap ka. Kaya ako, gusto ko rin magsumikap eh, ang todo-todo. Gusto kong may mamana naman yung mga anak ko tsaka yung asawa ko, diba? Pagdating ng panahon. Pero gusto ko rin umaba ang buhay ko. Kaya nga nung na-permanent ako dito sa trabaho ko sa government kasi I've been, nag-English muna tayo, I've been 15 years in service na sa traffic division, dating DPOS, naging TTMD siya, marami ng kulay yung dinaanan ko sa uniforme, naging kulay dilaw, DPOS, kulay green, DPOS, at yung kalahati, light blue yung kalahati, dark blue, DPOS to TFTTM, turned into TTMD na.
sa under ni Sir San Diego at ni Sir Dexter hanggang sa naging department na yung PTMD. Humiwalay ni si Sir Elmo San Diego, napunta na sa Department Public Order and Safety, DPOS. Humiwalay na yung Traffic Division, naging TTMD, Traffic and Transport Management Department, at yun ang kasalukuyang pangalan ngayon ng traffic ng local government ng Quezon City. Yun. Yung dilaw, panahon ni Sir Sunny Belmonte, yung green, panahon ni Sir Herbert Bautista, and then ito naman yung kasalukuyan, panahon ni Ma'am Joy Belmonte, ni Mayora, di ba? Kagaya niyan, 15 years na ako sa serbisyo, di ba? Pero napagtiyagaan ko yun. Dati, magkano lang sahod? Sa buwan, 7.5. Pero ngayon, tignan mo, 20K na, may benefits ka pa, di ba? 5 na yung anak ko. Diba? Si Kuya Win, si Genesis, diba? Sander, si Osiris, si Horus, diba? Dalawa lang kami dati ni Mama Mon. Ngayon, 7 na kami. Pero dahil sa trabaho na yun, oo, may paghihirap, kinakapos madalas. Pero, diba? Nakakayanan kasi nga mahal mo yung trabaho at hindi ka tumitigil sa sideline. Yun lang naman ang susi yan, maging matyaga. At yun, darating ang panahon na lahat ng ginagawa natin o ginagawa ko is siguro may pagbubunga rin yun sa pamilya ko. Yun lang naman ang goal ko na ngayon sa panahon ko. Wala na ako ibang inaangat kundi maging maayos yung pamilya ko at makita ko sila mga pangarap nila maabot din nila. Sabay nun yung pangaral sa kanila na maging matuwid silang tao. Diba? Yun lang yun. Wala na akong ibang pangarap. Kaginhawaan at kahirapan, nandyan lang yan. Pero ang buhay yung nagpapatuloy yan. Yun, kung doon sa lima kong anak, masundan pa namin ni Mama mo sa susunod. Pag malaki na si Horus, why not coconut? Diba? Para sa baraha lang yan, ihirit pa tayo. Mas maganda yung marami, mas masaya. Mas magulo, mas makulit, mas masaya yun. Ganun lang ang buhay. Enjoy natin ang buhay na pinahirap sa atin. Kaya makontento tayo kung anong meron tayo. Diba? Gusto natin madagdagan kung anong meron tayo, magsumikap, tiyaga, ganun lang. Pero sa tamang paraan. Patas. Patas na laban. Diba? Ganun lang. Siyempre, pag-usapan na rin ng pamilya. Kaya lahat ng ito ginagawa ko, siyempre, diba? Para rin sa inyo. Dahil mula nung dumating kayo sa buhay namin, mga anak ko, yan, si Papa na dating loko-loko, yan, ito na ngayon. At, yun, yung dating loko-loko, diba? Dating loko-loko ito, matino na. Mas lalong tumino ngayon nung na-permanent na sa trabaho. Kaya yan, siguro mapapanood nyo rin itong video ko na to. Kahit na hindi nyo gustong panoorin. Yan, mga anak ko at sa asawa ko, ginagawa ko ang lahat ng ito, diba, para sa inyo. Dahil, yun, sa isang bagay, yun, mahal ko kayo. Yun lang yun. Kaya nagbago si Papa dahil sa inyo. Yun lang.